kalaban namin, pag dumating dito ang ibang grupo, wala pong problema, i-welcome pa natin sila. Pag kinamayan tayo, kamayan din po natin sila, wala pong problema. Pero huwag niyo sila iboto. Vigo! 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 Kung naririnig niyo po akong magsalita mula noon, alam niyo hindi ako mahilig mangako. Ang lagi ko nga pong pangako sa mga tao ay hindi ako mangangako. Yan po ang talagang pangako ko sa inyo. Pero basta nakita natin na kayang gawin, di na kailangan marami pang sasabihin, basta ginagawa na lang po natin. Kaya ang importante po ngayon, hindi po yung mga specific kung ano yung panukala nila, kung ano yung pangako nila. Ang pinaka-importante sa lahat, kaisa natin sila sa ating direksyon. Tayo sa Pasig, hindi tayo papayag na paatras ang takbo ng ating pamahalaan at ng ating lipunan. Paabante po tayo. Dire-diretso po tayo. Yes! Maraming salamat na Pico. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Gandang umaga. Ay, naku, salamat po ha. Salamat. Shanghai Pinagbuhatan! Bossing! Beat! Sana! Hi fans! Sarap sabihin. Pero sa pagkakataon nito, ako po ang fans ninyo. Ako po ang inyong tagahanga, mga Pasigueño. Bakit kanyo? Napakahirap ng binaano ninyo. Napakahirap ng ginawa ninyo. Noong 2019, pinatunayan nyo na kayang labanan at sugpuin ang korupsyon dito sa Pasig. At ngayon, isang mabuting pamahalaan ang ating natatamasa, ang ating nakikita ngayon. Congratulations sa mga Pasigueño. Bilib ako sa giting ninyo. Bilib ako sa tapang ninyo. At bilib ako sa dedikasyon ninyo. Kaya ang aking paalala lang, iba na po ang politika dito sa inyo, sa Pasig. At yun dahil sa inyo, mga Pasigueño, kayo po, nasa kamay niyo po. Kayo po ang nagluklok sa mga taong nasa harap ninyo na ngayon ay pinapairal ang mabuting pamahalaan. Ikaw nga yung good governance. Pero gusto ko lang dagdagan yung good governance. Very good governance. Totoo po yun. Yun kasi yung problema ng korupsyon, problema natin sa nationwide di ba? So pag meron talagang honest, sadly, yun pa yung mas nagiging katakataka o parang minsan di pa kapani-paniwala. So naintindihan natin yun, and that's part of our mission here in Pasig is to prove that it's possible. Hindi na siguro kailangan address yun, yung tao na lang magsasabi kung tama ba yun o hindi. Kita niyo naman po. Pwedeng sabihin yun, pero ang totoo, yung panandalian tulong, meron din naman ng lokal na pamahalaan. Medical assistance, financial assistance, yung tulong sa senior citizens. We can be proud in Pasig City that we have one of the best in terms of helping people, yung sinasabing tulong. Pero
ang pinupunto natin ay hindi tayo pwede magtapos doon. Hindi pwedeng short-sighted, hindi pwedeng puro short-term yung ginagawa natin. Kumbaga, oo, minsan kailangan ng ayuda. Pandemya, hanggang pagkatapos ng pandemya, again, we can be proud as Pasigueños. We gave the best that we possibly could. Pero hindi tayo pwede magtapos doon. Kailangan isipin natin yung hindi lang para sa atin at hindi lang para bukas. Kailangan isipin natin yung hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Kailangan pag-isipan natin kung ano yung maipamamana natin sa kanilang sistema. At kasama sa pangarap natin para sa lungsod, kasama sa pangarap ko para sa lungsod, ay pagkatapos ng term ko, kasi God willing, this will be my last term. Kailangan pagkatapos ng term ko, mas madali nang maging mabuti at mas mahirap na maging korap. Mas madali nang patakbuhin ng gobyerno, kaya tayo nag-mass regularization and everything. Again, simply put, mas madali na maging mabuti, mas mahirap na maging korap. Only time will tell and the people will be the judge. Kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin bilang isang bansa. Gagastos na malaki, babawiin at babawiin yan with interest pag nanalo. Kung naririnig nyo lang behind closed doors yung mga ibang politiko kung paano sila magkwentuhan na dito natin babawi. Again, that's part of the system, the culture that we have to break as Filipinos. That is very stupid to say. Inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kaysa sa pagpasok nila sa politika. Sabi nila, sir, politika lang daw simula pa noong 2019 tumulong sila kay Eusebio. Akala ko ba wala sila sa politika noon? Wala naman tayong motivation. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, there's so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, yung paggamit ng dummy, anomalies in different contracts. Meron pa silang tulay na gumuho. Hindi naman sa Pasig yan eh. So, kung isipin, ako yung pinupolitika ko sila, hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porket sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue. Sa akin ang focus ngayon, kailangan makasiguro tayo na kung ano yung mga napagtagumpayan, yung mga reforms, yung mga pagbabago, pagbubukas ng pamahalaan, kailangan makasiguro tayo na maging pangmatagalan siya. Ibig sabihin, siguraduhin natin na hindi ito nakasentro sa akin, na hindi siya tungkol sa isang tao o grupo. Hindi ko naman first time sasabihin ito, pero ang mission talaga dito, na pagkatapos ng term ko, kasi whether I like it or not, it's my last term. I can't run in 2028. So, I have to make sure, and again, I've said this before, ang mission talaga dito na pagkatapos ng 3 term ko, sa Pasig LGU, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gawin ang tama, at mas mahirap nang gawin ang korupsyon. So, Mayor, masyado kang sub-sub sa trabaho. Napapabayaan mo na yata yung sarili mo, kagaya nung boses mo ngayon. Hindi pa pumasok sa isip mo na maganda yung may nag-aalaga sa'yo at magtitimpla ng tsaa. Kaya ang tanong ni Eda Dielca Bautista, abay, kailan ka rin mag-aasawa? At dudugtungan ko yan, yung puso mo, kamusta? Okay lang po. Darating at darating naman po yan. Gaya pa po ng sabi mo, siguro itong nakarang 6 na taon talagang sobra sa trabaho rin. Parang bitin ang sagot mo. May mensahe ka ba sa nagbibigay ng inspirasyon? inspirasyon? Pero may mensahe ka ba sa nagbibigay ng inspirasyon sa'yo? Wala ho. Bibigay inspirasyon sa akin ang tao talaga. Good luck, God bless. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. And muli, congratulations, Mayor. Baka may mensahe ka sa mga taga-Pasig. Taga-panood, maraming salamat po. God bless.